Nagtapatan na nga ang dalawang hype ngayon sa NBA mga idol, yung ticket pang finals, grabe ang mahal. Nilamangan pa ng Dallas Mavericks at Lakers ticket ang pinakamahal na ticket ng Indiana at ng OKC Thunder. Well, itong si Copper Flag, yan ang totoong hype talaga dito. Pero ganun pa man mga idol, eto sinubukan nga ako ni Bronny James na depensahan, agawan itong si Copper Flag pero bigo siya, na flagrant foul pa siya dito. At sa sumunod na play, nag-uusap nga ang dalawang ito at iyon na, tinarahan siya ng jumper ni Copper Flag. Pinakitaan mismo ni Copper Flag itong si Bronny James na kahit nasa anong paraan ay gusto niyang umiscore, wala siyang magagawa doon. Papasok yun. Nagtapos naman ang kanilang halftime, 10 points kay Copper Flag. Si Bronny James naman ay 8 points. So far maganda ang kanilang naipapakitang galawan. Laban na ang first overall pick versus 55th overall pick plus LeBron influence. Ito mismong reaksyon ni Stephen Curry nang banggitin ang pangalan ni Al Horford. Sa ngayon ay nakapending pa ang pagpapapirma ng Golden State Warriors kay Al Horford sapagkat mas mauuna kay Kuminga. Nakadepende kasi kung anong kontrata ang matatanggap ni Al Horford sa kung ano rin po ang mapagkakasunduan ng Golden State Warriors at ni Kuminga. Nang tanungin naman itong si Stephen Curry patungkol kay Horford, ang sinabi mismo ni Stephen Curry, he's a champion, great player. When all that stuff happens, I'll talk about it. Masaya naman itong si Stephen Curry sapagkat kahit papano ay mayroon siyang makakasamang mayroon ng experience sa kampyonato. Pero definitely mga idol, wala pa nga talagang opisyal na pirmahang nagaganap dito. Yan, so definitely hihintayin na lang po natin mga idol kung ano talaga ang mangyayari nito sa susunod pa na mga araw. Marami ang umi-small dito kay Al Horford pero kabilang din siya sa mga dahilan kung bakit nagkampiyon ang Boston Celtics noon. Meron siyang championship experience at swak po yan para sa Golden State Warriors. Siguradong makakasundo itong si Al Horford at doon mismo sa mga bago niyang teammates. Pagkatapos ni Shai na siyang nakatanggap ng $285 million for 4 years, sumunod sa Chet Holmgren, $250 million for 5 years. Ngayon naman, si Jalen Williams ay binigyan na ng $287 sa loob din po ng 5 taon. So matotal ay nasa $822 million in total ang ginasta na ng OKC Thunder na pagpapasahod sa kanilang mga core player. Pero heto ang malaking problema dito. Dahil nga umabot na sa $822 million ang kanilang ginasta, yan po'y magpapalagay sa kanila sa luxury tax or apron territory na alam nating istrikto na kapag nandyan ka na sa first apron o second apron. Mayroong mga bawal, mayroong mga restriction. Sa puntong ito ay mayroon talagang malalagas sa kanilang kupunan. Ngayon, definitely nasa kay Lu Dort at kay Hartenstein ang pagpipilian ng OKC Thunder. Hindi naman sila agarang matatanggal sa susunod na season pero definitely mga idol, sa pagsapit na po ng 2026-2027 NBA season, inaasahan na ang mahihirap na desisyon na gagawin ng OKC Thunder kung saan kinakailangan nilang pumili kay Hartenstein, kay Lu Dort o kay Alex Caruso kung sino dyan ang kanilang i-resign o pababalikin sa kanila. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.